Alright, day 1 tayo ngayon guys sa Taiwan and DIY city tour tayo ngayon. So ito po ang ating first on our list, our DIY city tour. So ito po yung pinakamalapit from our accommodation and nasa red line siya ng MRT. Bali guys, yung accommodation ko is near the Taipei Main Station. So from Taipei Main Station, punta lang ka tayo ng red line, MRT. Tapos, bababa tayo sa Chiang Kai-shek station. So, 20 Taiwan dollar ang nabawas from Taipei Main Station going to Chiang Kai-shek. Parang Lagos Nilad dito. Yan. And finally, guys, okay, exit na tayo. And yan, nakikita na natin halatang entrance na to sa Chiang Kai-shek. Yan, mga blue. Maganda. So, turn tayo dito sa right part. Yan, anyway, ayun, may signage doon. Then, sunod-sunod lang sa mga tao. And there you go. Ayan na yung isa sa mga temple. Grabe, ang init. And also, past 10 AM na. Yan, super init. Bali ngayon guys, sakto lang yung dami ng tao. So, ito naman yung main gate. Okay, so nandito tayo sa Liberty Square. Okay, specifically of course, Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ito yung nasa left part, which is the National Concert Hall. Tapos meron pa dun sa right, yun naman yung National Theater. And of course, ang main highlight is the Chiang Kai-shek Memorial Hall. Tapos ito, bumili muna ako ng parang dirty ice cream dito lang sa labasan ng MRT station. So, para siyang gelato na hindi matamis. This one is worth 50 Taiwan dollar. Alright, dito na ako guys sa MRT. Next location na tayo, which is Taipei 101. So, hindi na kayo gaano mahihirapan kasi red line din siya. Second to the last station. Ayan, so labas na tayo, paakyat na tayo, and let's see. Yun, bale, basta ano lang, be alert lang, tingin kayo ng mga signages sa taas. Dapat alam nyo kung anong line yung sasakyan nyo, kung banan line, kung red line, blue, green, depende. Yan, tapos, yeah, medyo sunod-sunod din sa tao, huwag kayong mangunguna kung di kayo sure. Yan, hayaan yung mauna yung mga ibang tao. Alright, check muna ulit tayo ng balance ng EC card natin para aware tayo. So, meron pa akong 210. And yan, nakita ko tong mga breads na to. Yan, kaya lang medyo namamahalan pa ako eh. Maybe next time or sa 7-Eleven na lang. Price range is mga 20 to 80 to 100 NTD. Oh, daming tao dito. Ayan, mga estudyante yata to. Again, kapag pupunta kayo sa isang area, dapat alam nyo kung saan kayo mag-exit. Ayan, exit 4 tayo, Taipei 101. So makikita nyo naman kung ano yung mga specific na highlight dun sa exit na yan. Ayan, so nakalabas na tayo. And yan, hinahanap ko na saan ba Taipei 101. Ito ba yun? Hindi ko makita. Of course, nasa pinaka-base tayo. Oh, meron pang isang malaking building dito. So I guess ito yung Taipei 101. Okay, so akyat tayo. Then, ito guys, pagka akyat ko dun sa escalator, ayan, recently naging viral yon. Hindi ko pa napapanood yung video, naging viral na yun ngayon. Ayan, so dito ako sa left part pagka akyat ko ng escalator. So, merong Taipei 101 Mall yata yun. Hindi muna ako pumasok. So, dito muna tayo. Hanapin ko muna yung magandang view ng Taipei 101. Tapos ito guys, so tingnan nyo, ang ganda dito. Pero, I'm not pretty sure. Pero may mga nakasulat. Parang para yata to sa mga namatay, victims, or
Yeah, I'm not sure. Basta may nakasulat sa bawat stone. Ayan. So, ito na nga ang Taipei 101. Yes. Yeah, hanap lang tayo ng magandang spot kung saan ako makapagpa-picture. Using my tripod, of course. Alright. Yan. Pag nasa pinaka-base ka talaga, hindi mo makikita yung, of course, that's very obvious, yung kabuuan ng building. But at least, di ba? Ayan. So, ito yung marker, World's New Paradigm in Green Habitat Management. And ito pala ang world's tallest building way back 2004 until 2010. Wow, may pa-trivia si Backpacking on My Own. O yan. So, video ulit. Okay guys, so bumalik ako dun sa Taipei 101 Mall. So, pumasok muna ako saglit. By the way guys, it's past 1 PM na and hindi pa ako nagla-lunch. So we're here na sa Xiangshan Station para sa Pokemon Center. Check muna natin yung ating balance sa EC card. And meron pa tayong 190 Taiwan dollar. Ayan guys, so naka-exit na ako dito. So based sa Google Maps, diretso lang ako dito sa road na to hanggang makarating sa susunod na road. Tapos after nun, pa-right naman. Ayan. Grabe, sobrang init. This one is already past 12. Nagugutom na ako, nauuhaw na ako. Okay, so since day 1 ko to, DIY, hindi ko pa alam kung paano umorder ng pagkain. Wow, kung saan ako bibili. Yung kain ko pa lang is yung kain ko noong nasa airport. Okay. And yes, after a few minutes, andito na tayo. Nakita ko na yung malaking tarpaulin ng Pokemon Center. Success. So, punta na tayo doon. Yeah. So, day 1 pa lang, pupunta na natin para alam natin kung ano yung mga available na products. Kasi nag-ask din ako kung sinong gusto magpasabay ng mga products. Okay. Ayun yung Taipei 101. Kitang-kita rin dito. Grabe, init. Ayan, so nasa right part, nasa left part siya. Okay, kung papunta ka na dun sa part na yon. Then, nasa mall pala siya. Ayan o, nasa mall na tayo. So, enter tayo dito sa mall na to. And, third floor siya, third floor. So, pagka-enter nyo, yung first escalator na makikita nyo, diretso lang kayo doon hanggang makarating kayo sa third floor. Ayan, unfortunately guys, since it's past 1 PM na, ayan, ang daming tao. And it's Sunday. Ayan, so ang nangyari, parang naging batch yung pagpasok. So, kumuha muna kami ng ticket, tapos pumila, tapos kami yung batch 2 to 2:10. So, 2:10 kami pumasok. Ayan, so ito yung mga available na mga items. So, ang focus lang natin is mga plushies. Yan. So, this is one of the reasons kung bakit din ako nag-push through dito. Because I really want to experience entering a Pokemon Center. And of course, medyo malabo pa kung sa Japan. So, anyway, we have here in Taiwan. We also have in Singapore, I heard, in the airport. Yeah. There. Ang mamahal, ayun lang. Siyempre, legit to eh. Pokemon Center Taipei. Ayan. Sa mga Pokemon fans dyan, okay, this is the nearest Pokemon Center to us. Pero of course, expect
na pricey talaga ang mga items. Ayan, si Greninja, si Froakie, tas meron tayong, sino yun? Fennekin ba yung kanina? No, tama, si Fennekin nga. Ayan, with paper tag pa siya. Pokefit. O yan, so explore pa tayo ng mga iba pang available na characters. So meron tayong Sylveon, Pokefit din yan, and Dedenne, Pokefit as well. Yan, talagang mahal siya. Kung i-convert natin sa Philippine peso, naglalaro siya ng 900 to 1,200 pesos. Yeah, pero legit naman yan, of course. And brand new also. Tapos yung bragging right mo na nabili mo siya sa Pokemon Center talaga. Yan, ito naman yung, nakalimutan ko yung pangalan na yan. Pangalan yan. Pre-evolution ni Goodra yan. Tapos ito, si Cernias. Yan, so ito pa yung mga ibang available. Yan, medyo maraming available dito. Yan, iba't iba pang available na Pokefit plushies, mga rare. Kung nabili ka online sa mga resellers, bihira ka makita ng mga gito. Mga rare items yung iba talaga. Rare characters. Kung marami lang talaga akong pera, lahat ng wala ako, binili ko na. Pero of course, ang aking target lang is makabili at least 2. Okay, I'm thinking kung ano yung kukunin ko, pero I've decided na one of them is Greninja. Tapos ito guys, siguro ito yung mga yung Pikachu doon kanina, yung parang exclusive lang sa store na to, sa Pokemon Center na to. Ito pa yung iba. Yan, mga rare yan. Hindi ka mahirap kang makahanap niyan sa sa mga nagla-live selling, sa mga nagsisell ng mga Pokemon Center plushies and merchandise. Yan, yung iba hindi ko na makakilala, mga nasa new generation. Mostly talaga nakilala ko is mga Gen 1 lang. Ito, meron na rin tayo nun kanina doon sa center. Ito, ang ganda rin na ito. One of the characters sa Pokemon Unite. At hindi ko maalala ang pangalan niya. Ayan pa. Yan, sa mga Pokemon lover, yung yung may 10%. Si to? Ano ni Hoopa? Alright, finally guys, makakain na ako. Medyo nahirapan ako maghanap ng may rice meal dito sa Taipei Main Station area. So buti nakahanap ako nito. Worth 100 NTD. Ayan, so parang bestseller siya, pork na mayroong gulay. Yun nga lang, nahirapan akong kainin kasi walang kutsara or hindi lang talaga ako humingi. Ayan. Tapos after nun, since nabitin ako, naghanap pa ako ng pwedeng kainan. Then ito yung target ko, para siyang siomai, para siyang tawag sa Korea nun, yung food nila sa Korea na parang siomai. So nag-observe muna ako kung paano bumili. So nung nalaman ko yan, so gumora na ako bili. Worth 60 NTD for 10 pieces, which is good na, very good. Bale, bumili na rin pala ako guys ng milk tea. Siya yung pinaka first milk tea ko for this trip. Yan, so habang naglalakad tayo, let's familiarize the place. Also guys, hindi ko na na-vlog yung pabalik ko. So after ng Pokemon Center, so bumalik na tayo ng Taipei Main Station, tapos nag-check-in na tayo.
Then, nag-rest lang ako from 4 or 4:30. Tapos, lumabas ako kanina ng 7:30. Yan, kumain. Tapos ngayon, ina-explore na natin yung area. So, once again guys, ina-explore natin tong Gongyuan Road or Gongyuan area kung saan ako naka-check-in. Okay, yung hostel ko is yung Work-in Taipei. Yan. So far, ang mga nakita ko dito, maraming mga Chinese or Taiwanese restaurant, Family Mart, tsaka 7-Eleven, marami din. Milk tea shops, marami din. May nakita akong Starbucks, Uniqlo, then may McDo din. Okay, so i-summarize natin guys. So I'll give also some tips for those of you na magdi-DIY din. So once again, ang check-in time po sa mga hotel dito is 3 PM pa. So ang advisable na gawin nyo is mag-DIY tour na kayo, city tour na kayo, gaya po ng ginawa ko. Or pwede rin na meron pa kayong ibang gawin na activities. Pwede yung sakluk activity, pwede pumunta kayo ng Chai, gaya ng ginawa ng mga friends ko, and a lot more. Second po, again, dapat mag-purchase na po kayo ng Easy Pass at paloadan nyo na po siya or mag-avail na kayo ng maraming load kasi kapag nag-city tour nga kayo is gagamitin nyo siya, and based on my experience, parang ang fare is around 20 to 25. Yung mga malalapit lang ha, yung mga malalapit. And then, based po sa itinerary natin, so once again po, red line po ang gagamitin natin sa MRT kung pupunta po kayo ng Chiang Kai-shek, ng Taipei 101, at saka ng Changshan station. Puro red line po sila. Then, ang advantage ko din siguro ng pag-i-stay dito sa Taipei main station area is parang mas accessible siya sa lahat. Mas marami kang ma-access. But of course, I will stay here for 2 nights only. Then after that, I will transfer to Ximending para naman ma-experience ko yung Ximending area. Another thing that I'm going to do is to try different brands of milk tea. Tapos parang i-rate natin siya kung ano yung pinakamasarap para sa akin, since Taiwan is known for, milk teas, and they say na dito talaga nag-originate yung milk tea. So that will be for today guys. So see you sa ating day 2 na North Coast Tour. Thank you.